Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay malalaman mo ang balita na magaganap sa August 29, 2025. Ano ang balitang ito? Atensyon sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule August 29, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang mga makuha ninyo na impormasyon ngayon, una ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, saan po ang payout venue. Pangatlo, ano po ang oras ng inyong payout time. At ano pa ang mga requirements na dapat dalhin bago po sasabak sa pagkuha ng payout. At ano pa yung dagdag paalala patungkol po dito. Kaya naman, pakatutukan at kunin ang mga importanteng detalye na dapat mong mapakinggan para po sa payout na magaganap sa August 29, 2025. And let's go! Kung gusto mo ang itong content ay inaanyahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo na sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, benepisyo ng ating mga senior citizens at any good news na dapat malaman ng ating mga senior citizens ay kinakailangan po na maibigay ko dito at isubscribe mo sa aking channel at i-bell notification mo na para manatili kang updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Kaya naman, araw-araw po ako nagpo-post dahil araw-araw pong nangailangan ng impormasyon ng ating mga senior citizens. Kaya naman, hindi ko yan sasayangin pa ang panahon na kinakailangan po malaman ng ating mga senior citizens ang magandang balita na mangyayari po sa kanilang buhay. Kaya naman, hindi na tayo magpapaligay-ligay pa, pag-uusapan natin to. Para po sa mag-payout sa August 29, 2024, siguraduhin po na nakadala kayo ng mga kompletong gamit gaya ng valid ID at lahat po na kinakailangan. Sa August 29, sa PF Espiritu 1 Covered Court, may magaganap po na payout sa 1 hanggang 3 po ng hapon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa munisipalidad ng Los Baños. Dahil dito po na lugar ay may magaganap po na social pension payout at ito po yung detalye. Sa mga unclaimed or hindi nakuha ng mga payout, kinakailangan nyo pong kunin iyon para po sa iyong kapakanan at yun po ay mangyayari sa Friday, August 29, 2025 sa OSCA Office, 9 AM po. Sa Hiniusang Barangay, Santo Niño, sa August 29, 2025, ang payout venue po ninyo ay sa Barangay Santo Niño Pavement. 1:00 po ng hapon po magaganap ang inyo pong payout. Sa Barangay Maliksi 2 sa City of Bacoor sa August 29, 2025 ay magaganap po na payout at ito po ang detalye. Sabi po dito, 1:00 hanggang alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, sa alas 8 hanggang alas 10 ng umaga at sa Mabulo Covered Court. Kailangan po for benefits, Xerox ID ng OSCA with 3 signature thumb mark, Xerox ng ID at national ID if meron na. Sa Barangay Mabulo sa City of Bacoor sa August 29, 2025, ito po ang payout na magaganap sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon at pupunta po sila sa Mabolo Covered Court, former Mabolo 1 po ang inyo pong puntahan na lugar. Ang kasunod na lugar natin mag-usapan ay sa Barangay Kaigangan at sa Buenavista, Marinduque. Dahil ito po ang post. Ang inyo pong payout sa 1:00 ng hapon, lahat po ng nasa listahan ay masama nyo dapat. Sa MSWDO ng Bacuag sa August 29, 2025 ay meron po magaganap na social pension payout. Sa Office of the Senior Citizen sa Misamis Oriental, meron pong magaganap na payout sa August 29, 2025 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at ito po ang mga barangay. Barangay Dumuhayan, alas 8:30 ng umaga, Barangay Kauswagan, alas 9:30 ng umaga, Barangay Villa Filipa, alas 10:30 ng umaga, sa Barangay San Isidro, alas 11 ng umaga, sa Barangay Poblasyon, alas 11:30 ng umaga,
Sa kabubuhan, alas 12:30 ng umaga. Sa mga hindi po nakakuha ng pensyon, kinakailangan po na sila kuha. Sa Barangay Bagong Silang, San Quezon City, sa August 29, 2025, ay meron po magaganap na payout sa social pension at ito po yung talye. Sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Evacuation Center, Barangay Bagong Silang po ang inyo pong payout na magaganap. Sa Budyong, Mindanao, sa August 29, 2025 ay meron po magaganap na payout at ito po yung sinasabi nila. Sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay Maranding, sa Miranding Flores Cultural Center po magaganap ang inyo pong inaasam na payout. At sa ating mga lolo at lola dyan sa San Jose, sa August 29, 2025, araw ng Biyernes, ay meron po magaganap na payout sa alauna po ng hapon. Sa Bulacan, meron po magaganap na payout sa August 29, 2025. Alas 8 po ng umaga magsisimula at pumunta po kayo sa Barangay Bulacan Covered Court dahil doon gaganapin po ang inyo pong payout. Sa District 1 Action Center, QC Caravan Center, meron po magaganap na payout sa Barangay Balingasa Covered Court alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, 12:59. August 29, 2025. Sa munisipalidad ng Villa Verde, sa August 29, 2025 ay meron po magaganap na payout. Sa alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, sa Barangay Kabuluan, sa Kabuluan Barangay Plaza. Sa alas 10:30 hanggang alas 1 ng hapon, sa Barangay Bintawan Norte, sa Barangay Bintawan Norte Barangay Hall. Sa 1:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Bintawan Sur. Sa Bintawan Sur Barangay Hall po magaganap po ang inyong pong payout. Sa August 29 sa Iligan City, sa Del Norte, sa OSCA office po ang payout venue sa teller 1 hanggang 12 na mga hindi nakuha po na mga payout ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa lugar ng Batangas, sa August 29, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Banay-Banay na may 115 pensioners, Barangay Bukal na may 180 pensioners, Barangay Kawungan na may 109 pensioners, Barangay Mangas na may 67 pensioners, Barangay Maugat East sa may 56 pensioners, Maugat West na may 105 pensioners, Payapa na may 118 pensioners, 107 pala. Barangay Kilo-Kilo North and South na may 118 at 108. Ang inyo pong payout time ay magsimula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Cultural Barangay Kilo-Kilo North, Padre Garcia, Batangas. Sa Barangay Banaba na may 148 pensioners, Barangay Bawe na may 108 pensioners, Castillo 78 pensioners, Pansol na may 78 pensioners, Poblacion na may 98 Pansol 98, Poblacion 122, San Felipe na may 113, San Miguel 113, Tamac 46 at Tangob 66. Ang inyo pong payout time una hanggang 5 ng hapon sa Cultural Barangay Kilo-Kilo North, Padre Garcia, Batangas. Ang inyo pong payout magaganap. Kaya kunin niyo po iyan. Sa Barangay Talaba, sa August 29, 2025, ang inyo pong payout venue ay magaganap sa Panapaan 1 Covered Court sa alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Katiklan sa Malay Aklan, Philippines, sa August 29, 2025 ay meron po magaganap na payout sa barangay na ito at akin po i-mention para alam nyo po. Sa Katiklan sa August 29, sa Katiklan Civic Center po ang inyong payout venue, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang inyong pong payout. Ang panghuli po sa ating listahan ay ang Muntinlupa City sa August 29, 2025. Ang mga barangay na mag-payout ay Barangay Bayanan
Sa Bayanan Covered Court po magaganap ang inyong pong payout mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 po ng tanghali. Umaga din. At yun po lahat ng mga lugar, oras at payout venue na dapat niyong malaman sa magaganap po na payout bukas August 29, 2025. Kaya naman po lahat po ng mga sinabi ko po ay totoo po iyon. Lahat po iyon ay hindi po gawa-gawa lamang dahil may resibo po tayong ipinakita at dapat ko lang po itong i-vlog dahil mayroon pang mga senior citizens ang hindi alam ang kanilang schedule at gusto ko rin ipaalam po ang kompletong detalye po para hindi po sila maghanap-hanap kung kahit saan. Kaya naman sa mga nagsasabing, ay sir, ayoko yan sir, fake news yan. Kaya na pong bahala. Basta ako, binigay ko na lahat ng kinakailangan para naman po malaman ng ating mga minamahal na mga senior citizens ang payout. At sa mga nasasabi, sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar? So, ang gawin niyo po is pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin po ang status sa inyong social pension for indigent senior citizens nang sa gayon ay meron kayong idea kung ano nang ganap. Dahil ang mga nakita ko lang po dito yung aking i-vlog kasi hindi ko po pwedeng gawin na magawa ako ng lugar dito, baka makasuhan ako niyan. So lahat po ng binigay ko ay mga nandyan po ang kanilang pruweba. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na kailangan po legit po tayo kapag tayo nagbabalita para po maniwala ang mga tao. Hindi po dapat tayo mag-tolerate na gumagawa-gawa lamang ng mga balita na ganyan. At sa punong ito, ibibigay ko na ang mga kumpletong requirements at dagdag paalala po para sa ating lahat. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao.
Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask at pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout na sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.